Ikaapat na kabanata. Si Jesus at ang babaeng taga-Samaria. Nabalitaan ng mga Pariseyo na mas marami na ang mga tagasunod ni Jesus kaysa kay Juan, at mas marami na ang nabautismohan niya, kahit na hindi mismong si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang mga tagasunod niya. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ito ng mga Pariseyo, umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Para makabalik sa Galilea, kailangan niyang dumaan sa Samaria. Nang dumadaan na sila sa Samaria, dumating sila sa isang bayan na tinatawag na Sicar, malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. May balon doon na ginawa ni Jacob. Dahil tanghaling tapat na noon at pagod na si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Tumuloy naman ang mga tagasunod niya sa bayan upang bumili ng pagkain. Habang nakaupo si Jesus, dumating ang isang babaeng taga-Samaria para umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pwede bang makiinom?" Sumagot ang babae, "Kayo po ay isang Hudyo, at ako ay Samaritano, at babae pa. Bakit po kayo makikiinom sa akin?" Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sinabi ni Jesus sa babae, "Kung alam mo lang ang ipinagkakaloob ng Diyos, at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay." Sinabi ng babae, "Malalim po ang balon, at wala kayong pang-igib. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa po ba kayo sa ating ninuno na si Jacob na humukay ng balong ito? Siya at ang mga anak niya, pati ang mga hayop niya ay dito umiinom noong araw." Sumagot si Jesus, "Ang lahat ng umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, pero ang sinumang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo, upang hindi na ako muling mauhaw at hindi ko na kailangan pang pumarito para umigib." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka muna at isama mo rito ang iyong asawa." "Wala po akong asawa," sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sinabi mo na wala kang asawa, dahil 5 na ang naging asawa mo, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka nga ng totoo." Sumagot ang babae, "Sa tingin ko, isa po kayong propeta. Ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa bundok na ito, pero kayong mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem lang dapat sumamba ang mga tao." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kayo na mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo. Ngunit kilala naming mga Hudyo ang aming sinasamba, dahil sa pamamagitan namin ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. Tandaan mo, darating ang panahon, at narito na nga, na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas na tinatawag ding Kristo, at pagdating niya ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Akong nagsasalita sa iyo ngayon ang tinutukoy mo." Nang sandaling iyon, dumating ang mga tagasunod ni Jesus. Nagtaka sila nang madatnan nilang nakikipag-usap siya sa isang babae. Pero wala ni isa man sa kanila ang nagtanong kung ano ang kailangan niya, at hindi rin sila nagtanong kay Jesus kung bakit nakikipag-usap siya sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Hali kayo, ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko. Maaring siya na nga ang Kristo." Kaya pinuntahan ng mga tao si Jesus. Samantala pinapakiusapan ng mga tagasunod niya si Jesus na kumain na. Pero sumagot si Jesus, "May pagkain akong hindi ninyo alam." Kaya nagtanungan ang mga tagasunod niya, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?"
Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban ng nagsugo sa akin, at ang pagtupad sa kanyang ipinapagawa. Hindi ba sinasabi niyo na 4 na buwan pa bago ang anihan? Ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na. Tingnan niyo ang mga taong dumarating, para silang mga pananim sa bukid na hinog na at pwede nang anihin. Kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. At ang mga taong inaani ninyo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang matutuwa ang nagtanim ng salita ng Diyos at ang nag-ani. Totoo ang kasabihang, iba ang nagtatanim at iba rin ang umaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang nagtanim ng salita ng Diyos at kayo ang umaani ng kanilang pinaghirapan." Maraming Samaritano ang sumampalataya. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa sinabi ng babae na alam ni Jesus ang lahat ng ginawa niya. Kaya pagdating ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na manatili muna siya roon sa kanila, at nanatili nga siya sa kanila ng 2 araw. Dahil sa pangangaral niya, marami pa sa kanila ang sumampalataya. Sinabi ng mga tao sa babae, "Sumasampalataya kami ngayon hindi lang dahil sa sinabi mo sa amin ang tungkol sa Kanya, kundi dahil sa narinig namin mismo sa Kanya, at alam naming siya nga ang tagapagligtas ng mundo." Pinagaling ni Jesus ang anak ng isang opisyal. Pagkatapos ng 2 araw na pamamalagi roon ni Jesus, umalis siya papuntang Galilea. Si Jesus mismo ang nagsabi na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili niyang bayan. Nang dumating siya sa Galilea, malugod siyang tinanggap ng mga tao, dahil naroon sila sa Jerusalem noong pista ng paglampas ng anghel at nakita nila ang lahat ng ginawa niya roon. Muling bumalik si Jesus sa bayan ng Kana sa Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Doon ay may isang opisyal ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit at nasa Kapernaum. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Nakiusap siya kay Jesus na pumunta sa Kapernaum at pagalingin ang anak niyang nag-aagaw buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at kababalaghan, hindi kayo maniniwala sa akin." Sumagot ang opisyal, "Sumama na po kayo sa akin bago mamatay ang anak ko." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pwede ka nang umuwi. Magaling na ang anak mo." Naniwala ang opisyal sa sinabi ni Jesus at umuwi siya. Habang nasa daan pa lang ay sinalubong na siya ng mga alipin niya at sinabi sa kanya na magaling na ang anak niya. Kaya tinanong niya kung anong oras ito gumaling. Sumagot sila, "Kahapon po ng mga 1:00 ng hapon ay nawala na ang lagnat niya." Naalala ng opisyal na ng oras ding iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus na magaling na ang anak niya. Kaya siya at ang buong pamilya niya ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang 2nd himala na ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling niya sa Judea.